ang aton nga nahibaluan, at least palariyos lang. So, dra na ta, ng growth naton, depends na on how we respond, on how we react, on how we will participate sa situation kung paano naton ipakita kag ipahayag ang aton man nga nainsindihan kag natun-an para sa pagpangalagad sa Ginoo. I am praying that someone someday, no? Nga may magmagbulos sa sining sitwasyon, may ihibalo siya. May ara na siya sang pattern, may pareho kita pag itsindi kay gina-learn naton dululungan ang ini nga mga pulong para hindi man mawigit ang bawat isa, especially in our service to God, no? So, please bear with us sa pagpadayon sa pagpangalagad naton sa Ginoo kaga pangayo lang gid naton nga tani tani magdululungan kita tubo dala sa Ginoo. Amen. So look forward kita nga someday isa sa inyo o duwa sa inyo pila sa inyo ang tagaan naton task to lead the class, no? Hindi man maybe siguro ang module 1 to 5 ipasa naton si sample lang, no? Si Arbet ang matudlo, something like that. And module 6 to 10 si example lang si Geraldine ang matudlo, no? Sa the same class pero two teachers ang may ara. Something like that. No? Para pila kadlaw makita naton nga kita ang learning hindi man lang sa nagapamati kundi mismo sa naga-deliver gid sang mensahe sang Dios. Amen. Praise the Lord. Ah, sige. Announcement ang aton nga module gali no nga manual, I'm sorry, manual. Wala sila ka dala dito sa Bacolod, wala ka may napadala. It so happen, I don't know lang gid ang reason. Personal no, ako na lang ang ma-order dito sa Luzon para at least may ara kita sang kugalingon na lang ang response kay since then no wala na to na pamati wala gid kita sang response halindira sa ila. So ako na lang personal ma-direct sa national sang aton nga request pertaining sa aton nga booklet no. So ma-advance na lang ako 102 kag 103 and so on. Pero well, ang purpose man naton sina nga mag magangkon ka sang kugulingon nga libro is pila kadlaw nga ikaw magtudlo may ara ka sang materials nga imo. Amen. So sige. So mayong gabi sa kada isa, mayong gabi Tita Hani, mayong gabi Manang Arbet, mayong gabi Mami Lani, Mami Ging, Kuya Sai, mayong aga, Tintin, sa Amerika, tungtog na ang iya lugar eh. Mayong gabi, Ann Margaret, mayong gabi, ang pinakamatugnaw gid, Sister Ice, mayong gabi, Sister Ta, mayong gabi, Angelo Fernandez, mayong gabi, Brother Melvin, mayong gabi, Dorcas, mayong gabi, Nini, mayong gabi Tita Dang, mayong gabi Brother Mark, mayong gabi Dindin, mayong gabi Laika Ayen, mayong gabi EJ, mayong hapon Mark D. Alright, sige. To everyone, mayong gabi gid. So sa liwat, ang akong PowerPoint nag-shutdown gulpiada without wala gisa naglisensya nga ma-shutdown siya. Kag wala ko gid na save. Hindi ko makita sa recent. Kanugon sang naobra ko. Almost perfect. Balda. Sige lang. Anyway, review lang kita, no? Ang first naton, ay probably this would be our last class for midterm. Midterm ba kita ba? Grabe. Sa mga nag-iliskwila da, dugang pasanin ni sa mind nyo. Sa wala nag-iliskwila, sa nag-ulobra, dugang load eh, no? Di ba? Sa may mga pamilya, dugang papalibog. Bawag grabe, pastor sa ako, namin sa pamilya naman, dungangan ta pa na. Gamay, simple nga mga exams, simple nga mga questions that would refresh our memories on what we have learned from the discussions we have, no? So may final kita after module 10, no?
At least sa nang damay man ko kiti ako may exam, may final exam ko ng ligat eh. Mang damay man ko eh. Okay, sige. So, review lang kita, no? Ang first naton nga klase is talking about living for God. Amen? We all have the choice in following the Lord. Ara na sa imong choice sa pagserbisyo sa Ginoo. In regard to the faithfulness of God and in view of His mercy, ano yung mo choice sa pag-serve sa iya? Would you serve the Lord faithfully as what Joshua did? As for me in my house, we will serve the Lord. Something like that. Module number 2, living as a son, no? Bilang isa ka anak sang Diyos, we are now given the spirit to call and to cry, Abba, Father. And we are not just a servant, we are not just a slave, but we are sons and daughters of the Lord. So, amen. So, module 3 is living in submission, that all of us have to submit to God, no? Sa aton nga pagpangalagad sa iya, submission that requires after we surrender. Okay, ang naduduman ko ginang question ni Brother Melvin niya, what is the difference between surrender and submission? Di ba? Nadumduman niyo pa na ang question? Or why na? Or ako lang nagapang dumdum sa mga tanan nga nabatian ko kag nambal ko. So after we surrender our life, submission is a life is a lifetime, no? So one time lang yung surrender, ang submission niya daily. Okay? So hope that we will continue to submit to the Father, our attitude, our actions, our whole being. We will submit to the Lord, even our weaknesses in life. Last Thursday, we talk about living as a servant. So, bilang pagpang-serbisyo sa Ginoo, butanggit naton sa aton kaugalingon nga we all serve the Lord in His grace. We are doing it, no, with the right attitude. We are doing it na it's a privilege. It's all His grace with right attitude. Viewing it in as a given nga pribileyo para sa aton. So, and also Jesus Christ is giving us a best example to follow sa pag serve naton sa Ginoo naton, no? Amen. So today, we will talk about living as a disciple. So, kita nga mga disipulo sang Dios, no? All of us are disciples of the Lord. Kag kita dapat may ara kita mambalaton nga tutuod gid nga disciple gid ako ni Jesus Christ. And what is the meaning of disciple? Anong but silingon sang meaning? Anong meaning sang disciple? Ay, madali lang kita. Ano ang meaning sang disciple? Okay? So, ang balin Jesus Christ in the book of Matthew 28:19 to 20. Sino na naka-memorize na? During 2001 or 2001 ba? 1999. That was my first preaching, no, sa simbahan. Matthew 28 verse 19 to 20. Sino makabasa, maka-recite, kung memorize? Wala ko, lagi may mabasa. Gini mo. Ipa-recite ko na lang siguro kay Brother Melvin. Brother Melvin, pwede mo na ma-recite? Matthew 28:19 to 20. Go ye. Bation ko, Bation ka, klaro. we therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach Teaching. them to observe all the things I Ayan. have commanded. And I am with you always, even to the end of the earth. Alright, thank you. Amen. So ang Biblia nagasiling, go ye therefore and make disciples, no? So
Ang ginambal, si Jesus Christ mismo naghambal na, go ye, therefore. It is a conclusion, after all that you have received, all the lessons, after you have witnessed all the miracles, after the instructions, and after everything I have nga ginpasa sa inyo, now you are, hambal si Jesus Christ, nga eligible na kamo, pwede na kamo magtudlo man, magpasa man sa iban sa mga bagay-bagay para maging disipulo. But the question is this, what is a disciple? What is a disciple? Ah, sige, mangita tayo ko lang. Geraldine, what is a disciple? What is a disciple? Ay pa, evening. Ngayong gabi. Okay. Disciple means being a follower of Jesus Christ by allowing Him in your life. By following Him intentionally sa imong kabuhi. Even sometimes even in a difficult times wala kay syempre hindi man maging hapos nga maging follower ni Jesus Christ because Mm. it cost a lot man sa ang aton nga kabuhi because it requires commitment, ang personal naton nga sacrifice, and muna yung mga priorities naton and time nga ihatag gid para sa Ginoo. Amen. Amen. Sige. Praise the Lord. Sige. Oo na. Thank you. Thank you. Okay, gida. Okay, gida. Sister Ice, what is a disciple? Gabi, ba't yun? Babation Ako. ka, pero medyo hinay lang tingog mo. Okay. Tudong. Para sa akong pastor, ang one word lang, Hmm. ang disciple is a follower of Jesus Christ. Okay. Follower Mm. of Jesus Christ. Apat na to ka word? Daw, follower na tanong mo na. Dugangan ko eh. Amo na ito Sige. sa learner, ka follower ka ni Jesus. Okay. Very Si good. Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. Thank you, kid. Sister Gingging, what is a disciple? Iyon ko pas. Yes, butong tunog na yung tingog ya. The one who the one who decide to follow. The one who decide to follow. All right. Sige. Praise the Lord. Thank you. Okay. Well, I know you have all the meanings and definition on what is disciple. Ano, what is a disciple? But well, according to the Bible, um, uh, if you want to be my disciple, the humble Jesus Christ, obey my command. If you want to be my disciple, you should love your neighbor. If you want to be my disciple, duro requirements si Christ if we want to be a disciple, no? So well, it is a command of Jesus Christ that let us go therefore and make disciple to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So teaching them to observe in all that I have commanded you. Teaching them, which means the reason why that Jesus commanded all the disciples to make disciple as well in the pattern of the learnings they have received from the Lord. So, hindi kita pwede mag-disciple sa mga bagay nga butang nga malaan naton nga kita mismo hindi pa naton kaya magsunod sa Jesus, no? Ang hindi pa bala makita ang pattern gid bala nga wala gid dumambal mo gid bala nga daw wala man ni Dios kabuhi niya. Paano ya ko ni disipuluhon, di ba? So, it might be you are good to some and those things nga may kaibalo ka kag may hindi ka amo nang ipasa mo. Kung medyo alang-alang ka pa mag-disciple parte sa forgiveness, kaysa kay tudlo sang forgiveness kay wala ka man sang may naintindihan parte sa forgiveness, di ba? So kung magistorya ka parte sa love, kag wala ka da intindi sa parte sa love, do not
do not share something about it. Pero on the other side, in the general information, make it sure that kita mismo ang aton nga pag-disciple is pointing to Jesus, reflecting Christ in our life. So everything nga itudlo naton, it reflects man sa aton nga life. Hindi lang pwede nga nagatudlo kita na wala reflect sa aton nga life. Amen? So, as a Christian, we have mandate. No? We have a mandate that it is to go into the entire world and make disciples to all nations. So to be a disciple means to follow him. As a disciple is the one who is willing to learn, to be instructed, to train, and to be disciplined by the Lord in order to become like him in thought, attitude, and in action. Amo nang gusto ni Jesus Christ. Kung gusto mo maging disipulo ka niya, so ang disipulo is willing to learn. Hindi lang basta lang magsiling ka gani learn, mamati lang. Hindi na siya sakto ang pag-learning. Ang learning is when you listen, you are also willing to apply it. Kung nakabati ka, ginainteresan mo man siya nga i-aplikar sa kabuhi mo. And that is willing to learn. Kay madamo sang tao nga damo sang na hibaluan pero wala gin butang sa practice. So it could be knowledge pero wala sang wisdom. Damo kita sang naintindihan pero wala kita sang na-aplikar sa life naton, no? So to be a disciple is the one who's willing to learn, to be instructed. I mean, willing ka bala mag follow order, no? Kag magsiling ka gani willing to be instructed, which means humble ka enough to submit, humble ka enough to be corrected, no? Trained and be disciplined by the Lord. Ang purpose na is to be like him. Arim law to do. Kasubo lang tulukon, and that would be improper nga nagaguba sa aton nga mensahe is our testimonies. What makes our testimonies or what makes our message useless is when we have bad testimonies. Hindi naging manami ang hindi epektibo, no? The message would not be effective if our testimonies is not connected. Magkanugon lang ining tanan nga ginapanghimo ta pagkatapos wala gali kita sang insakto nga testimonya. So it goes always, no? It goes always to our testimonies. Dapat mainsakto gyud kita nga testimonya in order that our message will be what? Effective, no? Para maging epektibo ang aton nga mensahe, dapat may maayo kita nga testimony. Amen? So, what are the costs, no? What is the required of us? Anong gina-required sa aton is ang bayad. What are the costs in serving the Lord? What are the costs being as a disciple of Jesus Christ? Anong bayad? Do you think may bayad ayan ang pagiging sumulunod kay Jesus Christ? I think yes, there is, no? So may aragid. Let us try to open our Bible in the book of Luke chapter 14, 28 to 33. Luke 14 verse 28 to 33. Mga kumunog bastabi si Sister Arbet. Could you please help us? My pass. Mm-mm. Luke 14:28 to 33. Yeah. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who is
All who see it begin to mock him, saying, "This man began to build and was not able to finish." Hmm. Or what king, going out to encounter another king in war, will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him, and 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Amen. Amen. So, if we try to understand, Jesus is referring here that there is something to pay, no, in being a disciple of Christ. May dapat gigitaya bayaran, may dapat gigitaya himuon, may dapat gigitaya sang mambal naton balang sundon, no? So, in being a disciple of Jesus Christ. So, well, there is a cost being as a disciple of Christ. May mga bayad yun, no, ang pagiging disipulo. Hindi pwede lang masunod-sunod ka lang without having a kind of what do you call this? Sacrifices in following the Lord. You need to let go of something else. Remember, when Jesus Christ met Levi, no, the tax collector, or let's say Matthew, no, that was the name, no. When Jesus called Levi, yeah, come follow me, and I will make you my disciple. And Levi immediately ginbuyan yang tanan yang ginakaptan kag nagfollow kay Christ. When Jesus invited Peter and the rest of the team dito sa may bangka, come follow me and I will make you fishers of men. Then immediately they let go of their nets and the boats, left there at the shore, and began to follow Jesus Christ. So when we follow Jesus Christ as a disciple, there is something that we need to let go. May dapat gigita yang buyan sa aton kabuhi. Amo nang dapat naton nga maintindihan. So if you want to be a disciple of the Lord, you must be willing to meet the certain condition. Number one, give the Lord a total priority. Amen. Give the Lord a total priority. Okay, pangabay naton si Sister Sugar to read the Bible in the book of Matthew 10:37. Matthew 10, Verse 37. 37. Matthew 10, verse 37. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Okay. Anong silingon sina? Oh, Yes. why me? ikaw nagbasa mo te. Naintindihan mo na? Ano nagiging basa ko to? 37. He who loves father or mother. Ang ano lang da, nabalaan ko lang da, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kung baga pa lang mula sang pagduwa-duwa kag beyond anything or beyond anyone in this world, si God gid ang aton i-follow, ang aton i-honor, or si Jesus gid ang iyang pag-walk diri sa earth. We will walk the same as he have walked here on earth. Muna. Okay. Thank you. In a certain point, nagihambal si Jesus Christ na nga sa isa ka version, no, sang book sa Luke. If he does not hate his brother or mother or daughter or son, he will never be he will not fit to be my disciple. Jesus is not teaching his followers to hate the family.
Kay wala gid siya nagtudlo nga i-hate na. Ang ginambal na ni Christ. In connection to that statement, kadtuan tato mo basa kag nga Matthew 10:37. Yang hambal niya nga those who love more than basta ng term lang naton bala no. Kung mas plangga ta pa ang aton nanay, plangga ta pa aton tatay, plangga ta pa aton utod or plangga ta pa aton asawa, bata, more than kay Jesus Christ, then hindi kita maging takos nga maging disipulo niya. Ano ba sila ingon siya na that Jesus is requiring a completeness ang aton balang sincero sa pagsunod sa iya. Nga wala sang may makaupang o kung pagbalabag sa pagpangalagad naton sa iya. So, dapat ang aton sa pagserbisyo sa iya, hindi balang makahatag sang upang ang anuman nga mga bagay sa aton nga kabuhi. So, dapat priority gid naton si Lord. No, wala man tag siling nga bayaan ta sawa ta, wala man siling bilin ta kabataan ta, no? Kundi tani hindi maging hadlang nga ang aton nga pagpalapit sa Ginoo kung ano pa man ang mga bagay nga mag-arise sa imo pamilya. Wala man tamo siling nga pastor na ara kami sa ospital, bayaan ko lang di masimba ko na. Wala man nagsiling bayaan mo kag masimba ka. I mean, tani hindi mo pagkalipatan ng Diyos. Mambudlay lang na ablang wala ka na tsimpo sa pangamuyo, wala ka na tsimpo sa pagbasa sa Biblia, kay ting rason mo may bata ko subong, gapadidi pa ko, may asawa ko nga kinahanglan ko pa sukadan. Tanong connection nga kinahanglan mo sa sukadan sa pagdumdum mo sa Ginoo, sa pagpangamuyo mo, sa pagsimba mo, sa pagpangalagad mo, sa pagbasa mo Biblia. Hindi ka tawab lang nagkaobra ka lang, hindi ka na wala ka na tsimpo magbasa Biblia. Nagkaobra ka lang, wala ka na tsimpo magpangamuyo. Di ba? So, ina nga mga bagay ang ginahambal ni Christ nga wala mo siya gina-priority na sa imo nga life. Kag ginaobra mo na excuses ang ina nga mga butang nga kung sa diin mambal naton gani nga mambal kita bilang daw hindi na kita fit sa iya nga kingdom. So, hope and pray that we will give our total priority to God, no? In Matthew 10 verse 38 to 37 ang sugpon sina. Palihog ba sabi Angelo. Tapos, Matthew 10:38 to 39. Matthew 10. Ligay na nagaling pas. Wala kaso kay mayo na men si diyan mo kita makuton ta kasangin basa mo dan. Ang bisan sin-o nga hindi magsunod sa akon tungod kay nahadlok siya nga mapatay para sa akon, hindi tako sa akon. Kaya Ang ano men? 39, 39. ang nagapaniguro nga hindi madula ang iya kabuhi, madula pagani. Pero ang nagasikway sang iya kabuhi tungod sa iya pagsunod sa akon, makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ano na insindihan mo? Yung magsunod ka kay Kristo, mapatay ka, joke lang. Ayun nga, magsunod ka kay sa Ginoo pas do all in, yun dapat la. Ay, nga wala ka nagakabuhi lang nga para sa imo, hindi para nagit sa Ginoo. Amen. So, ang pag-follow naton kay Christ, thank you Gijal, ang pag-follow naton kay Christ, isa sa mga bagay gid nga requirement, no? In order for us to be a disciple. How far ang kaya mo iubrahon ng mga steps in following the Lord? Gaano mo siya kaya isundon? Gaano mo siya kaya i-follow sa imo nga life, no? What kind of cost will you take in following Jesus Christ, no? Why na nagsiling siling ng Angelo nga kung di ka mapatay, hindi ka follower. Joke yan lang to siguro. Ang gusto mo lang yung ambal ni Jesus Christ, if you refuse to take up your cross, then you will not be fit to be my
disciple. So, kung hindi natin kaya, may mga suffering na nga gamay. Sample, no? Ah, may isa ka follower si Paul nga gulpiada lang no nga nadula sa ministry. Kay umpisa tanan nga ministry ara siya. Tanan nga mga kadtuan ni Paul ara siya. Tanan nga mga mission trip ara siya. Ang tanan nga mga preachings, visitations, ara siya, no? Pero sang time nga na prison na si Paul, sa time nga trouble na si Paul, ginbayaan niya na ya. Kag didto na siya nagsaylo sa worldly things, worldly pleasures. Sino na? Si Demas, no? So, sang maayong kondisyon, sunod sa kay Paul, upod-upod sa kay Paul, sang hindi na maayong kondisyon, biyaan niya na si Paul, kag nagkadto, ama, balik na ta sa dati, tanga life, something like that. And in order for us to follow the Lord, you need to let go of those things. Buyan mo ng mga bagay, pleasures of this world. Nga gani, if you will try to save yourself, you will lose it. But if you will lose yourself for the sake of me, you will find it. The real life can be found nga ara kita kay Christ. Ang life ba lang namin ni Christ, hindi nga literal nga physical life, kundi ang essence of life. Dara mo makita ang happiness, dara mo makita ang contentment, dara mo makita bala ang satisfaction. Amo na yung meaning sang life, hindi yan mas mga kaginawa lang ko, okay na ko, basta may amo ko na okay na ko. May cellphone ko, may salakyan ko, may balay ko, okay na ko. Hindi amo nang meaning sang life as what the world defines it, no? Status quo na yung definition sang world, no, sang life. Ato niya bilang Kristiyano, ang definition niya sang life is not based on the material things or possessions or financial status. It's all about how Jesus defined it. Nga makita nato ang kabuhi nato, amo lang meaning sang kabuhi. May-ari ko di kalipay. May-ari ko di sang satisfaction. May-ari ko di contentment. May-ari ko di peace. Something like that. That's the real meaning of life. No? You will lose your life. May abal nga, nalabot ko man ang gusto ko, nahimo ko man ang gusto ko, nga do ka miserable sa akon. Because you lost your life. Nadula ka. Kaya nga, wala na da, imo kabuhi. Amo na blas lang, something is missing. Kaya nga, nadula ka sa right track. Hindi na mong tsakto nga kabuhi mo, ginpangita mo, abi mo, amo na nakaobra ka lang. May kwarta ka na karon. Nakapamilya ka na karon. Damo ka na sang natsib pero something is missing. And that is the real meaning of life. You miss something. Kag ang ina nga miss nga ina or may kulang sa kabuhi mo, amo na ang real nga meaning sang life. Kag kung makita mo na, then you will settle kag masaling mo okay na ko dire. Wala ko kwarta, granted, pero wala naman kuya utang. Tama mo na bla? It might be nga may trouble ako subong sa akon nga life, pero may peace ako sa gihapon. Amo nang kanami. That's the real meaning of life. So, if you want to be a follower of Jesus Christ, you must also meet the condition, the certain conditions nga gina-require ni Lord. And if you want to be a disciple, you need to follow Jesus Christ no matter what it takes. So that's the cost. That's the cost in following the Lord. Then in Matthew chapter 8, verse 19 to 20. Sige, si Cyron. Sai, palihog basa sang Matthew. Matthew 8. Basta. Next page lang na sa basa kagina kung nagbukad ka Bible. Matthew 8, 19 to 20. Matthew 8. Matthew 8, 18 to 20. Pas no? Yeah. Matthew 8, 18 to 20. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to the cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said,
Teacher, I will follow you wherever you go. Mm. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, Mm. but the Son of Man has no place to lay his head. Okay. So para sa imo, ano ang isa sa mga certain condition nga ginpangayo ni Christ in order for us to be a disciple sa sina nga text? For me, ang gina-require ni Lord in order for you to follow Him is wala sang wala sang permanent ah Place? wala ka sa permanent place. And I mean, following Christ, it may require yung i-give up ang mga bagay-bagay sa mga kabuhi which is not needed sa pag-follow sa iya. And you have to embrace the new things nga ma-learn mo along the way or ma-acquire mo along the way sa pag-follow nila sa Ginoo. Okay. Sige, thank you. Um, if you try to understand the text, no? Jesus wanted that all of us, if we want to be his disciples, the condition that he will be requiring is to forsake the comfort of life. Kaya sometimes, di ba sunod ko sa imo, dapat amo niya, iba na to. Ngati Lord, ma-full-time na ko sa imo kung stable ng life ko no? Ma-full-time ko sa imo Lord, ma-serve na ko sa imo kung may ubra na ko Lord. Mabuli ko na sa simbahan Lord kung may sweldo na ko nga dako bla. Kung mag-regular na ko, kung mag-permanente na ko, kung may kwarta na ko, may amo na ko ni. We are always making a good condition to the Lord when we follow Him. Do kita yung naghahatag sang requirement, kita yung naghahatag sang criteria, kita yung naghahatag sang conditions when we follow the Lord. Do as if balang nga do ipahog mo pa sa Lord. Ni Lord, di kundi ko ni makuan yan, di ko magsunod sa imo. Do mangita ka pabla proof in order for you to follow the Lord. No? Hindi tani amo sina. Hindi tani amo sina. So, do without life's comfort. Isa sa mga kondisyon nga ginapangayo ni Lord, magsunod kita siya nga, foxes have holes, but the Son of Man has no place even to lay his head. So, kanami ginambal ni Jesus Christ sa isa ka tao nga luyag magsunod siya. Sa mulang balyab lang nga Teacher, I will follow you wherever you go. Sige, kasiguro ka sa ginahambal mo. Sometimes, because of the things that you have seen, nadamo si Jesus Christ nga gid pang-ayo, madamo si Jesus Christ nga maging buligan, madamo nga mga miracles nga kinobra ni Christ, nami guro mo sunod din siya kay maayo ding life mo. You only seen the good thing, but on the other side, there are discomfort. Madula gid yung life mo. Amo nang hambal ka ginatubla sa may chapter 10, no? Nga you need to dulaon mong imong life para makita mo, no? Hindi pagpangita ang comfort mo para ma-enjoy mong pag-serve mo kay Lord. So, dapat siya dulaon tagid siyang comfort Bagabot naton sa mga churches nga makita ta nga maka-join kita, lantaw kita nami bala ning tugnaw diri, mayo bala mo nagwali diri, nami bala mo kanta diri. You're only seeking for your comfort in serving the Lord. So whatever, whenever, wherever nga pagbutang man sa aton sa Ginoo, at least we're ready to serve the Lord kung ano man ang pwedeng ihatag sa aton nga task ni God, no? Hindi kita magkinandid. Mangita lang tayo ibang simbahan siguro, do hindi namin ning doon din namin niyang iyang ang ila simbahan, wala aircon, sa lang kabilog, nakatutok pa kay pastor, ang membro wala. So, we should always not seek for our own comfort. All right? So, being his disciples means that all that we are and all that we have now belong to Jesus Christ. So, hindi pwede nga aton niya permi kaga maubra kita excuses and not obeying the call to be his disciples. Maubra lang kita rason, maubra kita nga, Lord,
possessions naton, may pagkabutang kita, may obra kita, may pamilya kita, no? Ang munang problema sa aton, mangita kita sang excuses in not following dra sa kay Jesus Christ, no? So, buksan naton sa ano. Buksan naton sa Luke chapter 14, verse 16 to 24. Sige, mangita manog basa siguro dia. Manog basa. Si Ma'am Tin. Ma'am Tin, pwede ka kabasa? Uy. Ora. Sorry, Pastor, ano ko, ano to? So, Luke chapter 14, verse 16 to 24. Luke 14. Sige. Take your time. Luke 14. 14. Yes, correct. 14 verse 16 to 24. 16 to 24. Jesus told him, a man once gave a great banquet and invited a lot of guests. When the banquet was ready, he sent a servant to tell the guests, everything is ready, please come. One guest after another started making excuses. The first one said, I bought some land and I've got to look it over. Please excuse me. Another guest said, I bought 5 teams of oxen and I need to try them out. Please excuse me. Until, 24. 24. Still another guest said, I've just now married and I can't be there. The servant told his master what happened, and the master became so angry that he said, go as fast as you can to every street and alley in town. Bring in everyone who is poor or crippled or blind or lame. When the servant returned, he said, Master, I've done what you told me, and there is still plenty of room for more people. His master then told him, go out along the back roads and make people come in so that my house will be full. Not one of the guests I first invited will get even a bite of my food. Anong pag-iintindi mo, Ma'am Tin? Anong mga excuses? Ang tatlo ka excuses nga ginpang ubra, ang ginpang hambal sang ini nga mga tao. Nga rason mambal kita bala nga away sila nagpartisipar sa invitasyon sang Dios to come and follow. Anong mga tatlo ka excuse in our present time today? Okay, because of mga ano man nila, mga buluhaton. Ang first one to amo na ang may ano siya, may land siya. So kinanglan niya kumaga i-oversee. The second one is ang ano niya, kasapatan niya. And ang third one is so just married, so ang family niya. So amo na ang kumbaga ang properties niya, ang family niya, amo nang iya nga mga excuses. Alright, no? So amugid na kalabanan ang may-ara kita, no? Thank you Ma'am Tin. Amugid na kalabanan sa aton sa nga hindi naton pagsunod sa Dios nga ang aton possessions. No, ang aton to pagkabutang, ang aton to nga mga kadutaan, aton balay. Second is ang aton nga job. Testingan ko na itong mga kasapatan ko kung okay man to sila, mayo man to panggarab nila, mayo man to pangkaon nila sa ilamon para mangbuinan to mga ilamon to. Or bago lang ko sawa. So rigid, no? Hindi ko kanay, may ilang kanay, kailang kanay 10 years, kay manimon pa kami 10 years. May kabataan ko. Bla bla. There are many reasons and excuses as what these things written in the book of Luke 14. And the response of the king was so furious, no? Nangakig siya because they rejected the invitation of the king. Kaya kung tulukon naton sa aton nga life, there are greater things nga gin-prepare sang master naton if we are
willing to respond. So kung ang aton nga attention naka-focus lang sa blessings, ang hardship hindi mo na makita. Blessings lang imo nalantaw. Karon sa nagsugata mong hardship, nadula ng imo nga panulukan sa Lord. Kay nga ga-after ka lang sang blessings. So pagsunod naton sa Ginoo, damo ginatandugon ng Dios sa aton nga mga life. There are priorities bago kita nagserbisyo sa Ginoo. Damo na kita nga daan nya gid pangtagaan time, damo na kita magin pang-invest nga mga moments ta. So with that kind of things nga ginapangubra naton, is mabudlayan na kita magsulod sa Ginoo kay nga may mga lifestyle na kita nga ginaubra sa aton kabuhi. Nga mabudlayan, mamanimag-o kagid sa pagsunod mo sa Ginoo. So all that God asks from us is to be willing to put Him first in everything. Amon ang gusto ni Jesus Christ. Nga ihatag naton ang tanan-tanan nga sa iya nga wala sang damo kaagaw. Jesus is not telling nga i-forsake naton family ta. Nga pabayaan ta lang ng negosyo ta. Gusto sang Dios nga mag-order ang tanan. Pero on the other side, tani, ang moment nga para sa Dios hindi naton pag-ibutangon nga maging karibal siya. Hindi ta siya paghimuon nga maging option bala nga bahin sa imo nga choices or selections. Ano mo ito na kay may mo ni mo to. Hindi na dapat nato kung ang Dios ga-intra sa mga choices naton, wala na dapat kita pilion kundi Dios na lang gid. Amen. So, masimba ko yan. Sige lang, susunod lang May ban pa naman nga Domingo. Something like that. That is not the way of the follower should react and respond to situations. So, what are the marks nga dapat makita sa aton kabuhi bilang disciple ni Christ? Anong mga marks? Anong mga tanda? Anong mga mambalaton bala nga amon ni ang bagay nga makita dapat sa aton? In the book of Matthew 10 verse 24 and 25, duwala ni ka verse no. Paliw ko bi Sister Ging basa sa Matthew 10 24 and 25. Wait lang pa sa Sige. Matthew 10. 10:24. Hmm. Matthew 10:24 to 25 pas na. Yes. Matthew 10 verse 24. No pupil is greater than his teacher. No slave is greater than his master. So a pupil should be satisfied to become like his teacher and a slave like his master. If the head of the family is called Beelzebul, the members of the family will be called even more names. All right. So okay na. Okay, thank you, Ged. Anong pagka-insindi mo sina? Tapos daw, hindi ko kabalo mag-insindi. No pupil is greater than his teacher. No slave is greater than his master. Damo sine kataga bago ka mag-define sine ha. Madamo sine nga nagakasala sang interpretasyon nga gin-focus lang sa sinang verse. Hindi amon ang context the way we read it. Kundi ang iya nga context ara sa una kag sa iya nga sugpon sina. No? So dapat wala sang labaw sa teacher. Mas lamang gadyang teacher. Hindi mo silang context bago ka magsabat. Hindi mo silang meaning. Pag po dito, daan ko niya na i-pass. Sige. Ano gani mo sila sa Beelzebul? May meaning Beelzebul, no? Ang Beelzebul is a term nga gingamit another term na sa meaning sina Satan.
the one who opposes the Lord. Satan. Amo na siyang term dara. Beelzebul or evil spirit. Amo na siyang meaning sina. Okay. Another term na nasa sang Satan or evil spirit. Di pwede pa tunan ko ni Anay. Sige, itudlo ka na be kung sino sa ilang pwede Call a friend, call a friend. call Sino a friend. pwede Sige, 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 makakuan? sige. Sino pwede abi maka-explain da? Sige, Ma'am itudlo Ay, da mo na. alam ni mo. As Ma'am Ay, so alam na yan. Call a friend, Ma'am Ice. Ang budlay lang, di sa batla. Ko friend, di pas. Wala ka din friend. Mo lang budlay. Sige na lang, wala nang pigahay eh. Wait. Laglagan na. Nasubong abi mo. Laglagan na yun, no? Basta akong talawa ng context, Kasi nga, a disciple is not above the teacher. Grabe ba? A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple to be like his teacher and a servant like his master. If they are called the master of the house Beelzebul, how much more they will malign those of his household. Sorry, Miga, hindi ko hindi ko kabalo kung paano ko i-mute niya ako pangita. Wala. Te, Ganda, te. Okay na. Ikaw ma-explain. Sabat na sa. Dali Alam ka daan niya. Galega pa niya po ko di kanya. siya. Samtang ga unget ga kambala. Dali lang. Wala mo kung tanong mo lang culture, wala anang text history dapat lang natin mo. Na. Sa Jewish culture na nila nga nahambalang balang ang sitwasyon. Kayo adaan. So dapat igubol ang natin guro nga hindi pwede maging greater ang students sa nga teacher, no? So, dari lang kasi hindi ko dapat igubol, giniguro. Nalipat lang ko ni Pastor sang yakon. Nga, ginambalang yun. Tundaan mo na naitas. Sige to. Sige to ninyo nanay. Okay, sige. Teka, ako lang isang meaning. Bago nyo to para magpagdalom ka mo sa pagtuon. Sige. Ang kinatumod rin ni Jesus Christ, it talks about the kind of suffering that Jesus is taking. Nga wala sang may lamang nga disipulo mambal kaya nga ako ya hindi ko na magyan. Ako ya hindi ko na magtubang sina. Kaya nga, a true disciple is called to be like Jesus. Not just his teaching, but also in his willingness to endure rejections and suffering. Amo na siyang context dira. Kaya madamo sa mga ginatubang si Christ nga mga kasubong sina. Nga mga tao nagambal gani nga nakas out yung demon. Kay pareho sila mo same spirit sila mo. So as nga ginhambalan na si Jesus Christ nga part of it nga na-rebuke yung spirit kay because nagsubmit ang spirit siya kay tungod iya man na. Okay, because he is the leader of the evil spirit. So ang nga ginhambal na ni Christ because gusto niya ipabalo kag ipakita nga being a faithful disciple includes both the privilege of following Christ and the cost of being identified with him. Kay the moment nga nakilala ka na nga Kristiyano ka, sumunod ka ni Kristo, may mga sufferings gid, may mga rejections gid, may mga persecutions gid, may mga hindi gid manami nga mga treatment ang imo nga ma-receive. Sumambal kaya nga there is no greater, no? Ano tong text gani? A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. So, silingon, kung anong na-receive ni Jesus Christ, nga suffering, persecution, rejection, the same man ang ma-receive naton. No? So, anything nga na-experience ni Christ, anything nga na-receive niya, ma-receive kag ma-experiencean man naton. Amen? So, kabay pa sa aton, sa pagsunod naton kay Christ, there are marks that we need to understand nga makita sa kabuhi naton
sa pagsunod naton kay Christ kay madamo gid sa mga persecutions, madamo gid sang sufferings, madamo gid sa mga mambal kita lang pagtilaw sa pagsunod naton kay Christ. I know, maako nyo subong no nga damo kamo sa mga gin-sacrifice sa pagpangalagad sa Ginoo. Well, ang gusto ni Jesus Christ is ang marks ng pagka-disciple naton are based on what? Based on Christ character. Madamo kita sang we are not supposed to be above him but to be with him and like him. In what essence? Kulang na siya ang imo answer, Sister Ice. Ginsata ko ng sabat. Don't worry. Ang aton nga mga marka or ang aton nga mga tanda o ang aton nga mga kinabuhi naga-align dapat ini sa pattern sang Christ-like character. Makita dapat si Kristo. Number one nga mga marka nga may ara kita dapat is submission. No, sa liwat sorry gid. Ini nga mga ginapang-share ko subong even ang mga akon nga mga examples or explanation ko ara na tali sa PowerPoint nga ginobra ko pasensya gid. So maging mahapos tani sa aton sa pagpamati kay ti na plastar ko na to. Kaling kay wala gid nag-ugyon ang akon nga no. Akon nga PowerPoint just now. Well, number one is submission. Isa gid na sa mga bagay nga dapat naton ibutang sa aton nga kabuhi nga why we need to be followers of Jesus Christ or nga maging disipulo kita ni Kristo. Isa sa mga tanda dira is submission. Dapat submitted kita. Ikadua, perseverance. Dapat mapagbatas ka, no? Persevere, nagapadayon ka, mas kita perseverance in the manner of suffering. May kabudlayan pero nagapadayon. Amen. Third is obedience. By the way, no, as I said, I will make another PowerPoint. Isan ko naman ni sa aton nga group chat para maging basihan magyapon naton. Itaga ilang ko ninyo sang dako nga oras ay nadlaw semana base ma-comply ko ning mga ginapanghambal ko. Sige. So submission, perseverance, obedience. How obedient are you? No? Faithfulness. Isa sa mga marka nga gusto makita sang Dios sa aton nga kabuhi bilang isa ka disipulo niya is faithful kita. Nga nagapadayon kita no matter kung ano man aton nga ginatubang, wala kita nagabalimbing, wala kita nagatalikod sa iya, wala naton gina-compromise ang aton nga work sa iya, no? Number 5 is fruitfulness. Isa gini ka mga butang nga gusto nga pangitaon ni Jesus Christ sa life ta nga nagabunga kita, which means nagagrow kita. Amen? And servant heart. Amo gini pinapangayo sa Dios nga wala bala complain, wala bala nagapang-compare, wala bala nagahilisa, wala bala naga paindis-indis, no? Kundi ara ang complimenting, arang helping, ara ang supporting one another. So servant heart. Amen. So pag namin nakita kita nga bululigan, bulig. Kung may ara kita nga dapat himuon ta, no? Para sa Ginoo naton. Humility. Isa gid damo kita sang pride sa life, damo gid kita sang do ginapataas ta gid ng kaugalingon naton. Lastly is the love for one another. Isa na hindi kita pwede ka reach out sa sagwa kung sa aton hindi kita kabalo mag-enrich. So enrichment first kita i-feed naton ang self naton, i-encourage naton ang self naton to do this internally sa sulod sang simbahan. I-fill in naton ang self naton, i-feed naton ang self naton with the word of God kay kabudlay mang outreach nga kita mismo hindi pa kita di na refill sa heart naton nga hindi gani makita sa sulod balay ta. I mean in our church wala mo gani na practice na, or even in your personal life wala mo na gani na practice. Yun mangita ka nga itudlo mo man na sa sagwa sang simbahan, then that would be impossible. So last thing is this, the consecration.
Masiling kita gani consecration is set apart. Kabalo naman kita sa nasang meaning sina, no? Hindi na ko na magpamangkot kay kabalan ko, kabalo na kamo na sa meaning. Magsiling kita gani consecration is set apart. Naging mambal kitab lang nga ginpahigad ko kita nga akong kugalingon nga ma-identify ka nga nagaserve ka kay Lord. Kaysa una nga time in the Old Testament in the book of Leviticus, kung ikaw gani nga maging pare ka or Levites ka or maging instrumento lang in the temple, hindi na siya ginagamit sa sulod balay, why na siya ginagamit personal, para lang na sa temple ang ginagamit nga ina. Para lang na saya sa sanctuary. Ano man ang ginagamit sa sanctuary, ginagamit lang gina sa sanctuary, wala na siya ginagamit sa iban nga bagay. Why na siya ginagamit sa iban nga butang. Wala man na siya ginagamit personal. So, hindi lang sa gamit, kundi mismo sa imo nga kabuhi. So, kung ikaw gani Levites ka, ang imo purpose, dra lang gid ya. Wala mo yung ginagamit ang imo kabuhi sa iban nga bagay. Same thing man na, gin-practice ko na siya during 1998, 97, 98, 99 forward. May ara lang ko duha ka bilog na long sleeve, blue kag brown. Kahit isang una daw medyo job form sa mga pormano, naka-slacks gid, naka-black shoes. Duha lang nakabilog akon nga long sleeve. Balik-balik lang na every Sunday. Kaga wala ko na siya ginagamit sa ibang adlaw. Kay do di man ko ngayon kung weekdays gamiton ko siya long sleeve. Until nag-evolve na, nagka-polo na ko, nagka mayo-mayo naman ang mga bayo, kag exclusively even up to now. Kung ang para lang gid sa Ginoo, para lang gid sa Ginoo kung ginagamit. Even up to now. Kag sa amon dire sa balay, ginatudloan gid namon sila nga ang para sa Ginoo, para lang sa Ginoo nga gamit. So especially sa bayo, no? Ang bayo namon, ang pang Domingo lang ginaway namon ginagamit na panglagaw. Kay nga gina-consider namo na nga Lord ining best ko nga bayo para sa imo. It might be balik-balik lang ni siya, pero amo ni siya best na siya in the sense nga wala ko ni siya ginagamit sa iban nga adlaw para lang giniya sa imo Lord. Something like that. A simple gesture like that, it brings glory and honors our God. Amen. Kami na ya nga dapat naton obrahon himuon kay practice ang ina klase nga bagay sa aton nga mga kinabuhi. Amen. So kabay pa sa aton lang nga life, amo na blang magulugit man da bayo mo. Wala kaso kay gigamit mo siya every Sunday. Actually, nga akon to nga long sleeve to nga blue kag brown ginhatag mo lang to sa akon tiya. Gigamit ko to siya. Naglilisi lang to pero wala gito nag-ugit gid nga nag-fade ang color no. Naglilisi lang gid sa kadugayon na. Well, the same thing as well in our work, in our service to God. Hindi hindi paghawidi ang para sa Ginoo, hindi pagpunggi. I-separate mo gid, especially not only just in our material things, no? Also your life. I-separate gid sa Ginoo. Ma-identify ka nga servant ka ni Lord kay nga gin-separate mo ang imo kabuhi. Wala na ko daga intra, wala na ko daga himo kay nga hindi na ako nobra. Sa unay amo ko na. Something like that. The same thing as well, ma-identify ka sa palibot mo, sa lubrahan mo, sa imo panimalay, sa neighbors mo, sa inyo nga society or sa inyo barangay, makilala ka kay nga mahambal gid ang ibang nga tawo nga ang imo nga life wala kaya sila sismis dira, nagakata-kata dira, ang mga ubra sang ibang nga tawo nga nagatambay sa gadalan kag naglakot siya or nagailinom or nagabisyo, ma-identify ka kay nga agin separate mong self. And people can easily identify those Christians and not. So hindi kita maglain buot kung na-identify kita nga hindi kita Kristiyano, kay nga ang lifestyle ta parehas naman sa ila. Amen. So hope nga naintindihan naton. And in connection to the consecration is offering. So sa una, ang best offering nga nahatag is ang sapat. Hindi ang grain offering kundi animal offering gid. Kay dako na siya nga halad ang living sacrifice, buhi nga sakripisyo amo ng animals. So amo ng pinaka-highest nga sacrifice nga ginahatag in the Old Testament time. Animals. And
Since nga life is the highest form of sacrifice, ginhatag man ni Jesus Christ ang highest sacrifice in having this atonement. Mas meaning kita atonement is the penalty or the payment of penalty and making us one or may reconciliation in the eyes of the Lord. So which means ginmeet ni Jesus Christ ang requirement sang highest sacrifice and giving himself. And ang ato naman niya, nga sacrifice nga mahalad dra sa Ginoo is ang ato niya kaugalingon. Buhi ta nga kaugalingon. So, anong namin sinada in the book of Romans chapter 12, verse 1? Sino makabasa? Ako na lang mabasa, no? I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Anong namin sinada? Meaning, ang living sacrifice and acceptable by Him is amuni ang ginapangayo sang Diyos. And it refers to what? A new creation. It refers to a new life. God does not require your old life to offer. Ang ginapangayo sang Diyos nga i-offer is ang new life. So magpangalagad kada siya ang imo nga lifestyle ara pagyapon. Nagaserbisyo ka sa iya pero ang imo nga daan nga kinaugali ara pa. God does not require something in your old life nga ihatag mo pa sa iya. Talikdi na to ihatag ng bag-o mo nga kabuhi dira sa iya. Because God is requiring a new life, no? It is this new life which is now we offer up to God. Amo na niya ang ginahatag ta as a living sacrifice. Kaysa dira nga bag-o nga kinabuhi, dira na sang damo nga mga sakripisyo. Nga Lord, hindi na ko mag-amusin kay nga bag-o na ko ya. Lord, hindi ko na ipaghimuon kay nga new life na ni. Lord, hindi ko na ipaghambalon, hindi ko na ipagpaminsaron, hindi ko na magdumdumon kay nga bag-o na ko ya. So amo na siyang living sacrifice, holy and acceptable to Him. Hindi na yan nga, Lord, sige, pasinsiyagin, Lord, nang nakatao lang ko patawara lang ko, Lord, sa sunod lang ko, kayo ko lang kabuhi ko sa sunod. It's not a living sacrifice. That is an old life. Patay na na. So, ang patay, hindi gani sa highest form of sacrifice. Ang highest form of sacrifice is ang buhi. A new life. Amo na ambal ni Jesus Christ, ni Paul sa Corinthians nga, if anyone who is in Christ, he is a new creation, all things are passed away. But silang nadula na tong nangligad ta. Patay na to. Kung gintugmawan man kita, the baptism is the symbol of the death of Christ, His burial in the grave, and His resurrection. Ang pagtugmaw naton is pagkapatay naton sa sala, paglubong naton, ang paghugas ng aton mga sala, at pagbutwa ta sa tubig that represent a new life. Ang gusto ni Kristo sa aton pagpangalagad, sa paghatag naton sa iya, sa paghimo sang pagsunod naton sa iya, dapat living sacrifice gid. So ang bag-o ta nga kabuhi, amo yang i-offer ta sa iya. So kung may ara kita something, may ara kita sa mga bagay nga hindi pa manami, i-let go na gid ina. Buyin na. Kay hindi ina amo ang insakto nga sacrifice nga ginapangayo sang Dios. Kinuwali ko na ni siya. Kung basahon nato ang text, in view of God's mercy, anong kinhimo sang Dios? So, tulukon ta pagluwas siya sa imo. Pagpatawad siya sa aton sala. So, i-offer mo pa sa iya. Ang napatawad diyan na? Hindi. Kitbayan ta nato yung old life ta. Kay hatag ta na sa Lord, ari akong life sa mo. Presentable. Paano mo pa na-i-present ang damo man siya nga bayo? Paano pa na-i-present kag i-display ang higo kaguba? Di ba? So, ang new life na, ang ihadlad ta, kag itugyan ta sa Ginoo, Lord, ari na ako new life. May mga sakripisyo diri. No, hindi ni siya ma-perfect gid, pero ginatingguan ko nga maging manami ni sa para sa imo. Sa imo nga standard, it might be hindi ni correct, pero this is the best nga mahatag ko. So, patawara ko, Lord, kung hindi pagid nami, pero sigiyon ko pagid ni siya hasta nga maayos kong paghalat ko sa imo sa akon kabuhi sa imo.
Something like that. We need to consider those things because God died not just for saving us, but to give us this understanding that when we come to Him, we give a new offering, a new sacrifice, and that is your life to the Lord. Amen? So, okay, so ano lang kita siguro ma-breakout session. No? Ari atong pamangkot. Question is this. Do you agree that following Jesus is costly? What have you what have you had to give up or to sacrifice to follow Him? Number 2, anong mga sa pagsunod nato kay Jesus Christ as disciple? Anong mga challenges nga na imo na overcome? Kung mayara man, ano pa mga struggles nga ginatubang mo subong? So, una nga pamangkot, gapati ka bala nga costly ang pag-follow kay Christ. Ano na ang imo nga gin-sacrifice sa iya? Ano na ang imo gin-give up para sa iya? Ano na ang gin-sacrifice mo sa pagsunod mo sa iya? Nagtubo ka bala? Number 2, nagtubo ka bala as a disciple of Christ? Anong challenges mo nga na-overcome na sa imong life? Kag anong mga struggle pa nga imong nga ginatubang? So, amo naton discussion this evening sa aton nga grupo para ma-discuss naton subong sa aton nga breakout. All right, forgive me for 1 minute para maabutang naton ang breakout. Before that, may mga questions ka mo? Hello? Yes, si Chloe, ano? Hindi ka kabalo. Mapamulig ka, nanay. Pabulig ka, no? Loudspeakers, Tita Angga ba? Tawag si Chloe, mapabulig siya kananay. Wala pa breakout? Excited ka? Ulat lang anay. Breakout gidugay-dugay. Akon malang samtang gina-prepare pang breakout. May question or wala? Diba? It seems klaro sa aton tanan. It seems nga naintindihan naton tanan. Amo na yan kanami kung nagapamati kita. So mga disciple na kita, willing na kita magsunod, willing na kita magpate, willing na kita mamate, willing na kita magpasaway, or hindi magpinasaway, hindi pinasaway magpasaway, willing na kita magpagamit sa Ginoo, no matter what it costs, no? When God requires something, we are willing to let go, we are willing to give up for the sake of His glory. Kaya losing our life for the sake of Him, dra tapagid makita ang real meaning sang life. Kaya ang real meaning sang life ara kay Jesus Christ, wala sa kamota. Amen. Sige. So, any question? May mga bagay kita nga gusto i-clarify? May mga bagay kita nga gusto naton intindihan or naintindihan na gid man tanan? By the way, wala pa naman ni siya, no? Hindi pa naman ni final. Tomorrow, I'll be going early in the morning dito sa Bacolod. Mapa-check up ako sa akon nga
nga matiis, no? Hindi naman nilipod sa inyo, no? I have a huge and humongous varicose on my legs. Not just one, but plenty of veins. Amo na nga hindi ko kaya mag-stand nga prolong. Before ko magwali ko na notice yun nagapungko ko na ilawig para preserve sa nga akong kusog sa bakong batiis. And after wali na pangabay ko makapungko pero galing kay sa may tawag yun nga kinahanglan ko magstorya sa bawat isa. So mapa-check up ako dito tomorrow early in the morning, so malupad ako di kagahon. Mabalik na ako dayon. Malupad ako di kagahon kay maruro lang kay mahal ang fast crop. Maruro lang ko ma-commute. Pag nga didto gid, well, kay Tiwel ang akong pakaisa nga doktor, may kilala siya dito nga surgeon nga naga-operate parte sa mga varicose. So, isa sa mga rason kung gintap ko siya kay ginpakita ko sa iya sang last Sunday, siling nga delikado na pastor ang imo varicose base mag-erupt kag mag-cause nga bleeding or whatsoever. So dapat mapakuan na. So nagambal siya nga pabalon ta ka kung mabisita ko da sa Iloilo, pero galing kay kami naman insist naman nga kung pwede dra naman lang kung wala sang chance nga diri sa Iloilo makakadto siya. So that's why amo na decide kami nga i-push na lang namon ang pagbabakolod. So tomorrow malakat ko, naka-schedule na ako sa pagpa-check up. We don't know base ma-schedule man ang operation the soonest. Okay? Do hindi ko naging kaya maglakat lawig, magtindog lawig. So praying for it. So include me in your prayers about it para maging maayos. Thank you, Gita. Sige, ready na kita sa breakout natin since there's no questions. We already prepared questions para ma-discuss naton sa aton nga mga amigo sa breakouts naton. Sige, thank you. Good night. Good night. God bless. See you later. Yeah.